Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. The Lord is good. Pagiging ng Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa akin, sa amin. Yun po ang inawit natin kanina, mga kapatid. Sa lahat ng panahon. Hindi sinabi doon na kapag kami masaya, Diyos ka sa amin. Hindi sinabing kapag kami sagana, Diyos ka sa amin. Anong sinabi? Sa lahat ng panahon. Alam naman natin mga kapatid, ang buhay natin bilang tao ay hindi lamang po laging Pasko. Ibig sabihin, hindi laging masaya. Ang buhay ng Kristiyano, kadalasan, mga kapatid, ay buhay ng pagsasakripisyo. Hindi buhay na hayahay, kagaya ng gusto ng sanlibutan. Ngunit ang ating Panginoon, may pangako siya na sa lahat ng Panginoon, sa lahat ng panahon, siya ay magiging Diyos sa atin. Hindi niya tayo tatantanan. Ang kanyang mga mata, because we are the apple of His eyes, ang kanyang mga mata, mga kapatid, ay laging nakatugaygay sa atin, sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, listen very carefully, ibig sabihin, maging sa panahon na ikaw ay nagkakasala, nakatingin ang mga mata ng Panginoon, ng ating Diyos sa iyo. At hindi niya pababayaang maging ganon, kapatid. Okay? Sa lahat ng panahon. Hindi natin mararanasan o mararamdaman ng ating Panginoon, ng ating Diyos, sa mga magagandang panahon lamang, sa masasayang panahon. Siya ay magpaparamdam din sa atin, mga kapatid, tandaan natin, sa mga panahon, ayaw natin siya na makasama, na tinatakwil natin siya, na tayo'y sumasalansang sa Kanya. Ang ating Diyos ay nandiyan. Kung tayo'y Kanyang anak, listen very carefully, kung tayo'y Kanyang mga anak, marami tayong mga taong makikita sa labas, mga kapatid, na parang they can get away with what they're doing, even though ang mga ginagawa nila ay parang pagsalansang sa Panginoon. It seems that they can get away with that. Nagpapatuloy sila na parang hindi naman sila pinapakialaman ng Panginoon, ng ating Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, at ito yung pag-aaralan natin, isa sa pag-aaralan natin ngayon. May mga taong ang dulo nila ay distraction. Okay? Parang hindi sila natitinag, parang hayahay ang kanilang buhay, laging masarap, laging masaya, nagagawa kung anong gustong gawin, nabibili kung anong gustong bilhin, napupuntahan ang mga lugar na gusto nilang puntahan, at walang pakialam sa Panginoon. At parang walang nangyayaring masama sa kanila. But the truth says, there are people, mga tao, na ang dulo ng kanilang buhay ay distraction, condemnation. Ito yung mga taong namumuhay na hindi kasama ang Diyos. Minsan may katanungan tayo, o kadalasan may katanungan tayo, sandali, anak ako ng Diyos Ibig sabihin, espesyal ako dahil ang aking Ama ay ang Diyos sa sangkalangitan na may-ari ng lahat ng bagay at kumukontrol sa lahat ng bagay. Yun ang Ama ko Bakit ganito ang aking sitwasyon at ang aking buhay? Kadalasan nilang tanong ng mga hindi lubusan, nagsasaliksik, kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang kalooban. So instead na sila ay makapagpuri
Ano man ang nagiging karanasan sa buhay, nababalutan ng pagdududa ang kanilang kaisipan. Tandaan mo, kapatid, kung anak ka ng Diyos, kung ang Diyos ang iyong tatay, ang iyong ama, hindi siya papayag na hindi ka magiging banal at matuwid. Hindi. Kagaya natin ng mga magulang, mga matitinong magulang, hindi tayo pumapayag na ang mga anak natin ay pasaway. Amen ba? Meron bang mga matitinong magulang dito? Pumapayag ba kayo na ang mga anak nyo ay pasaway? Anong ginagawa ng mga magulang, matitinong magulang, sa mga anak na pasaway? Pinaparanas natin sila ng disiplina. Pinapalo natin sila. Amen? Kapag ang magulang mo, hinayaan ka na. Naglalasing ka, nag-aadi ka, nagbabarkada ka, hindi ka na umuwi ng bahay, kung ano-anong ginagawa mo, at ang magulang mo is nakatingin lang, walang sinasabi sa'yo, kabahan ka na. Kabahan ka na. Ang mga magulang na gano'n ay questionable. Hindi natin maintindihan kung matino ang kanilang buhay. They take sins or the sins of their children very lightly. But our God, mga kapatid, ang ating Diyos ay Diyos ng katuwiran at kabanalan. Sa lahat ng panahon, siya ay Diyos sa atin. Kaya naman, kahit na sa ating pagiging pasaway, paparamdam niya na siya pa rin ang Diyos natin. Kung tinatanong mo na bakit ang iba ay parang hindi natitinag at ikaw ay nagkamali lang ng konti, ay parang dinidisiplina na kaagad, magpasalamat ka, kapatid. Bakit? Siguradong anak ka ng Diyos. Dahil ang dulo ng mga taong hindi pinapakialaman ay distraction. Kapatid, ang dulo mo ay sangkalangitan. Kaya naman, aayusin ka ng Panginoon, aayusin ka ng Diyos sa lahat ng panahon ng iyong buhay. Kapatid, hindi ka niya tatantanan. Kaya magpasalamat ka, kapatid. Kung ikaw ay dinidisiplina ng Diyos. Kung sa bawat pagkakamali mo may palo, kasi ayaw niya namang maging dulo mo ay impyerno. Ang gusto niya, ang dulo mo, langit. Sapagkat sa langit, mga kapatid, walang kasalanan doon. Walang pagsuway doon. Walang paglaba. Kaya ayusin ka ng Panginoon dito pa lang para maging fit ka. Karapat-dapat sa sangkalangitan. Okay. Nasa pangatlong pagtalakay na tayo, mga kapatid, ng binigay na mensahe sa atin ng ating Panginoon, rejoicing. Malaking bagay na maintindihan natin, mga kapatid. Katagang, ano yung rejoicing sa Tagalog? Pagiging maligaya. Minsan, yan ang parang inaapuhap natin sa ating buhay mananampalataya, yung salitang kaligayahan, especially kung ang buhay natin bilang mga mananampalataya ay nababatbat ng maraming pagsubok, maraming tukso, maraming pakikipaglaban, saan natin huhugutin doon ang sinasabing kaligayahan? Why do we rejoice in the midst of so many troubles? In the midst of so many sufferings, standing firmly in our faith, habang tumitindig tayo sa pananampalataya, mga kapatid, at habang lumalakad tayo dito sa mundong ibabaw, bilang paninindigan sa pananampalataya, marami tayong sinasagupang mga bagay na laban sa atin. Okay? Bilang mga anak ng Diyos. Hindi hayahay ang buhay ng mananampalataya sa mundo. Okay?
Mga iniisip niyo, anak ako ng Diyos. Paglabas ko ng kanto, ang tatay ko ang Diyos, pinakamapangyarihan, may-ari ng lahat. Tabi kayo dyan! Anak ako ng Diyos! Hindi ganoon, mga kapatid. Hindi ganoon ang buhay natin sa sanlibutan ito. Nagkakamali ang mga taong ang iniisip nila, ang pagiging anak ng Diyos, pagiging mananampalataya ay hayahay, sarap ng buhay, kayamanan, kasikatan, kalusugan. No. Wala tayong nababasang ganon sa mga nauna sa atin. Wala. Ang buhay natin bilang mananampalataya ay buhay ng malalim na kaligayahan, kapayapaan, kumpiyansa, kahit nagdaranas tayo sa kabila ng matitinding suffering, pagdurusa, sakripisyo. Yun ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kung paano natin makakamit ang malalim na kaligayahan na yon, bagamat hindi naman nangyayari ang gusto ng laman o ang gusto ng sinful nature natin. Bagamat ang nangyayari ay hindi yung kalooban ng laman, kundi ang kalooban ng Ama sa langit. How we find joy in the midst of all these sufferings. Pangatlong puntos na ipinapaunawa sa atin ng Panginoon na mababasa natin sa aklat ng mga taga-Pilipos or Philippians chapter 3. Verses 1 to 21 is joy in believing. Joy in believing. Ano yung unang pagtalakay natin? Joy in, nakalimutan na natin. Joy in suffering. Okay? Pangalawang pagtalakay, joy in serving. And then, binibigay sa atin ang mensahe ngayon na joy in believing. Kaligayahan na nakukuha natin dahil sa paniniwala. Okay? Saan ang gagaling ang pananampalataya, mga kapatid? Faith comes from? So listen very carefully, mga kapatid. Walang ibang pagmumulan ang pananampalataya. Hindi ito magic. Walang ganon. Tandaan natin, walang magic sa pananampalataya na natutulog ka, kain-kain ka ng popcorn, nood-nood ng TV, and then, twing! Pananampalataya. Walang ganon. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki na meron tayong pananampalataya na higit kaysa sa iba. Na parang special tayo, na mas meron tayong pananampalataya, wala naman tayong napapakinggan ng mensahe ng Panginoon, wala naman tayong binabasa ang kanyang mga salita, and then sasabihin natin, meron akong malaking pananampalataya, mas malaking pananampalataya, okay, saan na? Walang ganon. Okay? Faith comes from hearing, and hearing, and hearing, and hearing, pakikinig ng pakikinig ng pakikinig, hanggang isang araw, uuwi na tayo sa sangkalangitan. Doon po nanggagaling ang pananampalataya. Ang paniniwala sa ating Panginoon. So yung kaligayahan, mga kapatid, kung ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos, at ang kaligayahan ay nanggagaling sa paniniwala at pananampalataya. Therefore, mga kapatid, wala kang magiging kaligayahan, malalim na kaligayahan sa pakikipagrelasyon mo sa Panginoon kung hindi ka
Kung hindi ka, ayan, nagkakaunawaan tayo mga kapatid. Ang mga taong walang kaligayahan sa pakikipagrelasyon sa Panginoon ay ito yung mga taong hindi nakikinig sa Panginoon. Okay? Joy in believing. Ibig sabihin, meron kang kaligayahan dahil sa iyong paniniwala at ang paniniwala na ito ay nataglay mo at nakuha mo sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Meron kang kaisipan, mga kapatid, that is heaven word. Heaven word mindset. Maraming tao sa mundong ibabaw at maa-assess niyo ang sarili niyo kung ganun din kayo. Ma-assess natin ang sarili natin kung ganun din tayo. Maraming tao na ang kanilang mindset ay hindi heaven word. Pinag-aralan natin yon. Set your minds on, not on earthly things. Set your mind on things above, not on earthly things. Ang mga taong maligaya, mga kapatid, merong malalim na kaligayahan, ang kanilang mindset ay heavenward, not earthly. Okay? Papatunayan natin mamaya sa pamamagitan ng aral ni Apostol Pablo na ang mga taong mapapahamak ay walang mindset na heavenward, kundi ang mindset nila is earthly. Okay? Tandaan mo, kapatid, walang kaligayahan dito. Hanap ka ng hanap ng kaligayahan dito. Sino ang creator mo? Sino ang gumawa sa'yo? Sabihin mo, ang nanay ko at tatay ko. Sino ang gumawa sa kanila? Sabihin mo, ang lolo ko, ang lolo. Sino ang gumawa? Tutuntunin mo. Hanggang mapunta ka kay Adan at kay Eva. Sino ang gumawa sa kanila? Ang Diyos. Who is your creator? God. And our God wired us. Wired us. Ibig sabihin, siya ang naglagay ng mekanismo sa atin. Even the deep longing of our soul. Maging ang ninanais at dinidesire ng kaluluwa, ang naglagay noon, mga kapatid, ay hindi naman ikaw, kundi ang Diyos. And there is a longing, a vacuum in our hearts, mga kapatid, na ang tanging makakapuno lamang noon ay ang Diyos. Dahil siya ang nag-create noon ng vacuum na yon. At ang desire na yon ay ang desire na I want to be happy. I want to have that joy. Yung malalim na kaligayahan. At dahil hindi tayo ang gumawa ng ating sarili, ang ginagawa natin, dahil meron tayong vacuum na joy na gusto nating ma-fill upon, na gusto nating ma-quench o ma-satisfy, we are looking for anything that we think na magbibigay sa atin ng satisfaction para lamang maganap ang ating kaligayahan. But we fail every time. Okay? Listen very carefully. Kapag ang paraan natin sa paghahanap ng kaligayahan na yon ay hindi heavenward, kundi earthly, ang sabi ng Panginoon, makamtan mo man ang lahat sa sanlibutan ito. Kung maiwawala mo naman ang iyong kaluluwa, ano ang pakinabang noon? But we are striving to achieve that happiness or joy
sa mga bagay na makasanlibutan. At hindi mangyayari yon, mga kapatid. Ang kaligayahan na itinuturo sa atin ng Panginoon ay kaligayahan na makukuha lamang natin kapag ang punteriya ng ating isipan ay mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos, dahil siyang nagkumpuni sa atin at siyang gumawa sa atin, kapag ang mga lakad natin ay hindi papunta sa Kanya, at papunta sa sanlibutan ito, nakatingin ng Diyos at ang tingin sa atin, you fool, hangal, sa tingin mo ba, makikita mo o makakamtan mo ang kaligayahan sa paghahanap mo sa mga bagay sa mundong ito? Yun ang tingin sa atin ng ating Diyos. But we are so thankful, my dear brethren, our God is very patient to us na binibigyan niya tayo ng pagkakataong maintindihan saan ba natin maakuha ang kaligayahan ito. And He is pinpointing Himself. He wants Himself to be the center of our lives so that we are circling around Him at the center, mga kapatid, upang sa pag-inog ng ating buhay, sa mundong ibabaw, kapatid, ay mamuhay tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya dahil siya ang natagpuan natin na magpupuno ng ating kaligayahan. Joy in believing, heavenward mindset. Let us study Paul's motivation on how he continued to persevere, believing in Christ, with joy in his heart. Ano ang naiintindihan ni Apostol Pablo? Ano ang tinatakbo ng kanyang isipan na kailangan nating malaman upang tayo bilang mga nagsasabing mananampalataya ay makapagpatuloy ng may kaligayahan sa ating buhay, pananampalataya, kahit na nagdaranas tayo ng matitinding pagsubok sa ating buhay. Let us read Philippians chapter 3, verses 1 to 21. Tumayo po tayong lahat. Magsisimula po ulit tayo ng isang puntos. Every time na magsisimula tayo ng isang puntos, magkakaroon tayo ng scripture reading. We will read the whole chapter 3 of Philippians. Philippians chapter 3, verses 1 to 21. Sabayan nyo na lang po ako sa aking pagbasa. Ayan. Pinili na namin ni Brother Fidel yung, kasi minsan binabasa ko doon. Iba itong nakalagay dito. Ngayon, pinili na namin yung kung ano talaga yung translation na pareho. Okay, Philippians chapter 3, verses 1 to 21 says, Finally, my brothers, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Watch out for those dogs, those men who do evil, those mutilators of the flesh. For it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh, though I myself have reasons for such confidence. If anyone thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ.
What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Only let us live up to what we have already attained. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. For, as I have often told you before, and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Many! Tandaan niyo yung word na yun. Many, asa na yan? Many live as enemies. At titignan mo mamaya, ako ba? Isa ako doon sa many na yun. And then, their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Purihin ng Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Purihin ng Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Okay. Joy in believing. Joy in believing. Listen very carefully. Do you really believe Jesus Christ? Huwag nyo na itaas ang mga kamay niya. Do you really believe Jesus Christ? Mamaya, maintindihan natin kung talagang buo ang ating paniniwala sa Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, mapalad tayo. Kasi buhay pa tayo. Kasi kung nakaharap na tayo sa Panginoon, mga kapatid, kung eto na yung panahon ng Panginoon, at hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon pa para makapag-isip-isip, mai-assess ang ating sarili, ano ba? Ano ba talaga nangyayari sa buhay ko? Talagang nga bang ako'y naniniwala sa aking Panginoon o hindi? Ano ba talaga? Kung ito na yung time na yon, mga kapatid, manginginig tayong lahat. E mapalad tayo sapagkat sa lahat ng panahon, siya ay Diyos sa atin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi niya tayo pinababayaan. Hindi mo lang siya mararanasan dahil masasarap ang nangyayari sa buhay mo. Mararanasan mo siya sapagkat sa bawat dako ng iyong buhay, inilalagay ka niya sa direksyon kung saan makakarating ka sa dulo ng iyong pananampalataya. Joy in believing. Do we really believe Jesus Christ? Is our lives really circling
around Him. Totoo ba, sinabi natin, anak ako ng Diyos, hinirang ako ng Diyos, pinili niya ako, Christian ako, I am a born-again Christian. Talaga bang umiinog? Kapatid, pakinggan mo mabuti, talaga bang umiinog? Wait, Jesus Christ is here, at the center. Talaga bang ang buhay mo ay umiinog sa Panginoong Jesucristo? Kung talagang umiinog ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, kung talagang naniniwala ka sa Kanya, kung talagang sinasabi mo, mahal kita, Panginoon, naniniwala ako sa iyo, ang pananampalataya ko ay nasa iyo, nagtitiwala ako sa iyo, susunod ako sa iyo. Kung talagang sinabi mo yon, kapatid, the next question is, how far can you really go in your faith with Him? Hanggang saan? O hanggang saan ka susunod sa Panginoon? Susunod ka ba talaga? Hanggang dulo? O along the way, pag mahirap na, hihinto ka na. Ayaw mo na. Sapagkat ang iyong desire ay hindi naman talaga siya. Ang desire mo ay ang mundo, ang sanlibutan. Do you really feel the joy in believing your Lord and Savior, Jesus Christ? Okay, isa-isahin natin mga kapatid. Sabi dito, finally, my brothers, rejoice in the Lord. Kasi hinalayhay na ni Apostol Pablo that you as a Christian must have joy in, number one, suffering. Dapat merong mga kaligayahan habang nagdurusa ka. Sapagkat ang pagdurusa na yun ay hindi nag-define, mga kapatid, kung sino ka sa Panginoon, kung ano ka sa Panginoon. Ang nag-define ng lahat, mga kapatid, ay ang pangako ng Panginoon sa iyo, na hindi ka niya pababayaan, na hindi ka niya iiwanan, ano man ang nangyayari sa iyong buhay. At ang lahat ng iyon, according to Romans chapter 8, verse 28, ay pinaglalakip-lakip ng Panginoon para sa iyong kabutihan. Okay? Yun ang nagde-define sa iyo. Hindi yung mga problema na parang sasabihin ng kapwa mo na, o yan, kaya ka may problema, o yan, kaya ka nagkakasakit, o yan, kaya ganyan ang nangyayari sa iyo dahil pinaparusahan ka ng Panginoon. Let us take the case of Job. God is allowing all things to happen to him because our God wants to create in Job a heart that is rejoicing even in the midst of yung matitinding suffering. Okay? Kasi ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ang kaligayahan mo ay hindi dahil maganda ang nangyayari sa buhay mo, kundi ang kaligayahan mo ay dinadala dinidikta ng iyong malalim na pakikipagrelasyon sa Kanya. Okay? And then afterwards, joy in serving. Na ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi dinadala ng dahil ito'y utos o responsibilidad sa atin. Ang ating pagganap sa ministeryo ng Panginoon ay dinidikta ng ating malabis na pagmamahal sa Kanya. Okay? Mahal natin siya, kaya naglilingkod tayo sa Kanya. Meron tayong kaligayahan sa paglilingkod dahil mahal natin siya. And then, pagkatapos ng lahat ng yon, sabi ni Apostol Pablo, finally, my brothers, rejoice in the Lord.
It is no trouble for me to write the same thing to you again and again. Paulit-ulit ako, sabi ni Apostol Pablo, habang nabubuhay yata ako, I will write to you the same thing all over again to remind you how beautiful our relationship in Jesus is. Okay? Walang ibang ituturo o paulit-ulit na sasabihin si Apostol Pablo, kundi ang kagandahan ng pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Because it is a safeguard for you. Itong magbabantay sa inyo para hindi kayo matalo ng anumang pagsubok. Hindi kayo matalo ng anumang tukso. Watch out for those dogs. Sino yung dogs na sinasabi nito? Okay? Ang dogs na sinasabi dito ni Apostol Pablo ay yung mga Judaizers. Yung mga matatanda sa pananampalataya. Listen, sana walang ganon sa atin dito. Yung Judaizers na sinasabi ni Apostol Pablo, yung dogs na sinasabi dito ni Apostol Pablo, yung mga Judaizers who think and teach that circumcision is a way to salvation. Circumcision. Those men who do evil, those mutilators of flesh, for it is we who are the circumcision. Okay, si Apostol Pablo, mga kapatid, ay ginamit ng Diyos para mag-minister, maging apostol ng mga hentil. We, the Filipino people, non-Jew people, hindi mga Israelita, hindi mga Hebrew, tayo yung mga tinatawag na Gentile people. Okay? Tayo yon, yung mga hintil. Si Apostol Pablo ay ating apostol. Okay? Siya yung ginamit ng Panginoon para mangaral sa mga hintil. Ngayon itong mga Judaizer, mga Jew, listen very carefully, itinuturo nila, iniisip nila at tinuturo nila na bago ka maging Kristiyano, kailangan mo munang magpatuli. Okay? Patuli, pa-circumcise, bago ka maging Kristiyano. Nilagay nila ang pagtutuli para maging prerequisite sa pananampalataya o sa pagiging anak ng Diyos. Yan, tawag sa kanila ni Apostol Pablo, those mutilators of flesh. Kasi yung pagtutuli, di ba? Pag cut off ng pore ng skin ng isang lalaki. Okay? For it is we who are circumcision. Tayo ang tunay na mga tuli. Bagamat ang mga Gentile, sa panahon ngayon, ang mga Gentile, hindi na tayo inuobliga na magpatuli. Although mga Pilipino, I'm sorry. Although mga Pilipinong mga kalalakihan, nagpapatuli sila, pero hindi na patungkol sa pananampalataya iyon. Okay? Traditional, pero hindi sa pananampalataya. So, sinasabi ni Apostol Pablo, we, the Gentile people, and the true Jew, kahit ng mga Hudyo na hindi naman naniniwala doon, ay tayo yung mga tunay na mga circumcised, o mga tuli, even though hindi tuli sa flesh, tuli tayo, circumcised tayo sa spirit. Because we worship, sino yung mga circumcision, mga tunay na tuli? They are those, number one, we worship the Spirit of God. We worship by the Spirit of God. Sabi dito, sino yung mga sinasabing circumcised, or mga circumcision, or mga tunay na tuli? Ang paliwanag ni Apostol Pablo, they are those, number one, verse 3. Verse 3. Number one, who worship by the Spirit of God. Ito yung mga tunay na tuli. Sila na
sumasamba o nakakasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Okay? Maintindihan natin ito mga kapatid. Lagi natin tinuturo. Hindi nakakasamba ang tao at hindi nagiging katanggap-tanggap ang kanyang pagsamba sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, darating nga ang panahon, darating nga ang araw na may mga taong sasamba sa akin ng makatotohanan sapagkat sasamba sila sa akin sa paraang Espiritu at katotohanan. Okay? So nasasamba lang ng isang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ibig sabihin, listen very carefully, ang tunay na nakakasamba lang sa Panginoon ay yung mga born again Christians. Now, ang pagiging born again Christian, listen very carefully, ay hindi dahil sinabi mo na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. I'm sorry, pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi porke sinabi ng bibig mo na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ay born again Christian ka na. Ang born again Christian ay nagaganap hindi dahil sa kagustuhan ng tao, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Magkakaintindihan tayo mga kapatid. Saan mababasa yon? John 1:13. Okay? Ang ginagamit natin palagi is John 1:12. Ang sabi ng John 1:12, yet to all who receive Him, those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Yan ang sinasabi sa John 1:12. Okay? Pero pinaliwanag ng kasunod na verse, isang verse lang, sinundan ka agad para ipaliwanag yung verse 12. Children born not of natural descent, nor of human decision, but or a husband's will, but they are born of God. Okay? Paano daw naging children sila? Because they are born of God. Okay, bakit importante yun? Bakit importante yun mga kapatid? Kasi pinapaliwanag ni Apostol Pablo, sino ba yung mga tunay na circumcised? Pag sinabi kasing circumcised, nagbibigay ito ng glory sa Panginoon. Tunay na pagpupuri sa Panginoon. Nagpapakita ito ng identity sa Old Testament that if you are circumcised, ibig sabihin, tao ka ng Diyos. You belong to the citizen. His people. Pagka ikaw ay tuli. Okay? Sa New Testament, pinapaliwanag na ni Apostol Pablo, sino ang tunay na tuli? Because sa New Testament, pinapalalim na ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Sa Old Testament, ang pananampalataya pinapakita ng pagsunod outwardly. Sumusunod ang tao outwardly. Okay? It doesn't matter kung ano ang motibo nila, bakit sila sumusunod. Sapagkat hindi nasusukat sa Old Testament ang motibo. Okay? Sumusunod sila sa utos, pero hindi tinitingnan ano ba ang motibo ng puso, bakit sumusunod. Now, in the New Testament, mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng katotohanan ay ang pagsunod, not just outwardly, but the obedience that is really motivated inwardly. Okay?
Hindi ka lang sumusunod dahil obligasyon, sumusunod ka dahil ito ay tinutulak ng kagustuhan at ng pagmamahal ng iyong puso na ibinigay ng Panginoon. Ang nakagagawa lamang ng ganon, listen, ay ang mga taong na born again. Sila lang ang tunay na sumusunod sa Diyos sa kanyang paningin. Sapagkat maraming tao ang sumusunod sa Diyos, even the law, kagaya ng mapag-aaralan natin kay Paul, kay Saul, maraming taong sumusunod sa Diyos outwardly. Panglabas na kaanyuan. Kaya darating ang panahon, sa panahon ng ating Panginoon, na maraming lalapit sa Kanya at magmamalaki ng kanilang mga pagsunod. Okay? Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Maraming lalapit sa Kanya at ipagmamalaki ang kanilang mga pagsunod. Panginoon, Panginoon, sumunod ako sa ganito, sumunod ako sa ganyan. Ginawa ko to, ginawa ko yan. Yun ang nakikita ng madlang people sa outside, sa surface. Sumusunod nga, pero iba ang nakikita ng Diyos sa kaloob-looban. Ang kanilang pagsunod ay hindi makatotohanan. Ngayon, pinapaliwanag ni Apostol Pablo, sino ba talaga itong mga taong ito? Sino ba talaga yung mga circumcised? Sino ba talaga yung may kaligayahan ng paniniwala, ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Kristo? Sino sila? Number one is, they are worshiping God because of the leading of the Holy Spirit of God living within them. Yun ang una. Those who worship by the Spirit of God. And then number two is, those who glory in Christ Jesus. Okay, ito yung tinatanong natin kanina. Naniniwala ka ba talaga sa Panginoong Jesucristo? Do you really believe in Jesus Christ? You really believe Him? Because number two, identity ng tunay na circumcised ay yung mga taong nagbibigay ng tunay na kapurihan sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ito yung mga taong ang kanilang buhay ay umiinog. Their lives circling around the center. Sinong sentro? Jesus Christ. Ganun ba ang buhay, mga kapatid? Mag-aminan tayo. Sa isip mo, huwag mo itataas ang kamay mo, sa isip mo. Aminin mo sa isip mo. If you assess your life, what's going on sa buhay mo ngayon, i-assess mo. Tingnan mo yung sarili mo. Ang buhay mo ba ay kung si Jesus Christ ang talagang nasa sentro, ang buhay mo ba talaga ay umiikot sa sentro? Is your life really circling around Jesus Christ? Or is your life circling around your plans, your purposes, yung mga pangarap mo? Doon mo pinapaikot, ginugugol mo ang panahon mo, wala kang pakialam sa Panginoon, wala kang pakialam sa ministeryo niya, wala kang pakialam sa mga bagay patungkol sa langit. Kasi ang buhay mo ay umiinog. Itong gusto kong gawin. Kailangan sa edad kong 40. Meron na akong ganito karaming pera para naman magawa ko mga gusto kong gawin. Kailangan sa edad na 30, meron na akong bahay at lupa. Meron na akong sasakyan. Kailangan sa edad kong 35,
Kailangan nakapag-establish na ako ng business na maganda na magsusupport sa akin for the rest of my life. Kailangan sa edad kong 50, ayahin na ako. Lord, 50, pwede na akong mag-full time sa iyo. Dahil naiayos ko na ang buhay. Ganun ba ang takbo ng isip mo? Yan ba yung mga naglalaro sa isip mo na parang gagawa ka ng isang plano sa buhay at isang araw pagka nagawa mo na yung plano mo, babalikan mo na si Jesus Christ. O Jesus, ayos na. Na-establish ko ng buhay ko, may pera na ako, ayos nang nangyayari sa akin. Pwede na akong maglingkod sa iyo, pwede na ako. Sabihin ng Lord, kulubot ka na. So tingin mo, tatanggapin ko yung iyong plano sa akin? Okay. Sinong may plano? Pakinggan mo, young people, listen very carefully. Sinong may plano? Ang Diyos para sa tao o ang tao para sa Diyos? Ayan. Saan nababasa yon? Jeremiah 29:11. Ano sabi ng Lord? For I know the plans I have for you. Sinabi ba ng Lord yun? I know the plans I have for you. Do not convince God. God is convincing you. You cannot convince Him. You cannot convince Him. Kahit anong gano'ng kaganda sa isip mo, yung plano mo para sa Diyos, no. God has plans for you. At sinabi niya, huwag ka mag-alala. My plans for you is not to harm you, but to prosper you and give you hope and a bright future. Yun ang plano ng Diyos. Anong ginagawa ng isip natin? Ginagalingan natin. Nakakala natin, meron tayong kayang gawin. At paulit-ulit pinapatunayan ng Panginoon na hanggang maisubmit ka na niya, paulit-ulit niyang pinapatunayan sa iyo na it will not work. Anong plano mo? It will not work. Sumunod ka kung ano ang plano ko sa iyo. Because however genius you think your plan is, maruming basahan yan sa akin. Okay? Maruming basahan yan sa akin. So we glory, mga kapatid, we glory by believing and trusting in Jesus Christ, whom we know, mga kapatid, alam natin, na may magandang plano para sa atin. At ito'y pinatunayan niya. Gusto niya tayong kumbinsihin at kailangan makumbinsi tayo na ang plano niya ay mainam para sa atin. And He gave us the down payment, mga kapatid, sa plano na yan. He did not only gave His whole self for us by dying on that cross of Calvary 2,000 years ago. Hindi lang yun ang ginawa niya, mga kapatid. He even gave us a deposit. Sino daw yung deposit natin? Guaranteeing the future, the bright future for us. He even gave us this deposit. Sino yun? The Holy Spirit na mag-guide sa atin para matunto natin along the way yung mga plano niya na alam niya na magbibigay sa iyo ng labis na kaligayahan pag natutunan mo. Kung nakikinig ka.
sa kanyang mga salita. Okay? We glory in Christ Jesus by believing and trusting His finished work for us. Tinapos na niya ang trabaho na yon para sa atin. And number 3, sino yung mga circumcised na pinag-uusapan? They are those who put no confidence in the flesh. Listen, marami sa atin, hindi masyadong binibigyan ng bigat yung salita na magbibigay sa kanila ng kaligayahan. I'm telling you, my dear brethren, kung hindi natin bibigyan ng bigat yung salitang natatanging magbibigay sa atin ng kaligayahan, I'm telling you, wala na kayong makikitang iba. Hindi nyo yun makukuha. Paglabas natin dito, hindi nyo yun makukuha na, hindi ka, punta tayo sa SM, or saan pa isa? Sa Vista Mall, gala-gala tayo doon, liligaya tayo. No. Wala doon, mga kapatid. Sinimulan natin doon sa joy in believing, but believing comes from hearing. Therefore, joy will come from hearing. Ang kaligayahan ay manggagaling pa rin sa pakikinig. Bibigyan natin ng bigat ang pakikinig. Anong ibig sabihin ng put no confidence in the flesh? Nakikita ba natin ang ating sarili na we are putting no confidence in our flesh? Yun ba yung nangyayari sa atin? Or we are giving so much confidence in our flesh na parang ang lahat-lahat ay mangyayari dahil magaling tayo, mahusay tayo, at mangyayari ang lahat dahil sa ating sarili, pagganap. What is the meaning by putting no confidence in the flesh? By denying ourselves. What believers do, mga kapatid, kung tunay tayong mananampalataya, the meaning of not putting confidence on self is we believe as a child of God na ang mga bagay ay nangyayari not because of our own work or our own mind or our own plans, sariling diskarte, sariling galing, sariling skill. We believe as a child of God that everything happens because of the work of God in our lives. Nagkakasakto-sakto, nagkakatagni-tagni ang mga bagay-bagay, hindi dahil sa atin, kundi dahil niloloob ng Panginoon sa kanyang mahusay na pagpaplano na ihabing, tahiin ng lahat-lahat ng bagay at gawing mainam para sa atin. Okay? Bakit kailangan magkaganon? Bakit kailangan makita natin at paniwalaan natin na ang mga bagay-bagay ay nangyayari ayon sa kanyang mahusay na pagpaplano at sa kanyang kalooban? Bakit? Bakit ayaw ng Diyos na makita natin o na tingnan natin ang ating sarili na nagaganap ito dahil mahusay ako? Bakit ayaw ng Diyos ng ganon? Because He wants us to see, mga kapatid, that everything is for His glory. Okay? Ano sinabi sa Romans? For from Him and through Him and to Him are all things. Galing sa Kanya
Siya ang nagpapalakad at ang mga pinapalakad niya ay babalik din sa Kanya. For from Him and through Him and to Him are all things. So that in the end, if we understand all of that, mga kapatid, ay maluwag at maligaya kang magbabalik ng papuri sa Panginoon, kagaya ng nababasa natin sa aklat ng Apokalipsis, ng Revelation. When everything is finished, mga kapatid, at ang mga tao ay naghihintay, sino magkakalag ng seal? Sinong karapat-dapat? Nagtitingin na ng bawat isa, walang makitang karapat-dapat. At merong lumapit sa trono ng Diyos at nagkalag ng seal, siya ang ating Panginoong Jesucristo, who deserve all the glory and all the honor. You must deny yourself of all those. Lalo na sa panahon natin sa ministry, maraming mga tao, not just irregular members, but also mga taong ministers, pastors, na kapatid, nakakalungkot na kanilang ginagawa, parang pinaparating sa ministry, sa gawain, na ang kapurihan ay hindi na sa Panginoon, kung hindi sa kanila na. Pinaiikot ng mga taong ito ang ministeryo at ang mga anak ng Diyos, hindi sa Panginoon Jesucristo. Pinaiikot nila ang buhay ng mga tao papunta na sa kanila. Ang example, yung iba nakakulong na ngayon. So many of them, millions of followers, pero sinong tinitingnan ng tao? Hindi na ang Diyos, hindi na ang Panginoon sa Kristo. Yung kapwa na nila tao. Doon tayo iniiwas ng Panginoon. So yun ang pagkakakilanlan ng tatlong pagkakakilanlan ng mga tao na sinasabi ni Apostol Pablo. Sino ba yung tunay na mga tuli? Ito ba yung mga nagpatuli physically? O ito yung mga taong nakakakitaan ng ganitong identity? Number one, they are worshiping by the Spirit of God. Number two, they are those who glory in Christ Jesus. And number three, they are those who put no confidence in the flesh. Okay? By denying oneself, what believers do is a result of faith, not a prerequisite of faith. Tandaan natin, mga kapatid, kaya hindi natin pinagyayabang ang paggawa sa ating ministeryo. Tandaan natin, ang ginagawa natin para sa Panginoon ay resulta ng pananampalataya. Hindi prerequisite para magkaroon tayo ng pananampalataya. Okay? Our good works ay hindi natin ginagawa para maligtas tayo, kundi ang mga good works na tayo ginagawa natin dahil tayo ay ligtas. Okay, so tapusin natin hanggang 6, verse 6. Though I myself have reasons for such confidence, if anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more, sabi ni Apostol Pablo, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. Ayun yung pagmamalaki ni Apostol Pablo. Yung mga bagay na yon. Sabi niya, as for sin, I persecute the church. Pinakita niya that he has this very deep loyalty to Judaism. Very deep loyalty to the law, to the scripture. Kaya nung nakita niya si Jesus Christ at ang mga tagasunod ni Jesus Christ na parang hindi nila ginagawa yung Sabbath, yung araw ng Sabbath, yung rest,
pinagpapatayan ni Apostol Pablo yung mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. As for legalistic righteousness, faultless. Faultless because Saul, Apostle Paul, noong siya ay si Saul pa, noong siya ay Pharisee pa, mga kapatid, walang maipipintas sa kanya sa pagsunod sa law o sa mga utos ni Moses. Pinakita niya ang kanyang malabis na observance or obedience ng law. And then in verse 7 it says, "But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ." Marami kong pwedeng ipagmalaki, marami kong pwedeng ipagmayabang, sabi niya. Kung tutuusin, higit na higit ako kesa sa iba, sapagkat sa pakiramdam ko, in my outward obedience, in my outward observance, I am faultless. Maybe, ang iniisip niya, sa 10 utos ng Diyos, wala naman akong nilalabag doon, kagaya nung kausap ng Panginoong Jesucristo na isang mayaman. Wala naman akong nilalabag doon. I am faultless. Maybe yun ang takbo ng kanyang isipan. Kung pag-uusapan lang natin ang observance ko sa Old Testament, sabi ni Apostol Pablo, I am faultless. Because I have that outward observance and obedience. But what is to my profit, sabi niya? Ito mga bagay na iniisip kong pwede kong kitain dahil ginagampanan ko. I now consider this as loss, a rubbish. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. We will close with this, giving these 2 forms of righteousness. Itong pag-isipan natin, mga kapatid. There is these 2 forms of righteousness na sinabi ng Apostol Pablo sa verse 9. Number 1 is a righteousness that comes from the law. And number 2 is the righteousness of God. Saan daw dun yung tinatapon na ni Apostol Pablo? Bagamat marami siyang pinuhunan doon, halos kalahati ng kanyang buhay, ginugol niya doon. Yun yung number 1 righteousness na sinasabi niya. A righteousness that comes from the law. Okay? The works of Paul himself. Sabi ni Apostol Pablo, this righteousness, hindi ito yung magdadala sa akin sa langit. Although, kung tutusin, kaya kong ipagmayabang, sinunod ko lahat, sabi niya, faultless. Pag sinabing faultless, walang mali. Pag tinignan mo sa mata, walang mali. Ito yung hinahain niya, Apostol Pablo, na my righteousness, my obedience, my observance of the law, faultless. But this righteousness, natutunan ko, sabi niya, it will not take me to heaven. Hindi ito magdadala sa akin sa langit. So anong ginawa ko? Kahit na pinagtrabahuan ko ito, kahit na ginugol ko ang panahon ko dito, ibinasura ko na siya. Dahil naintindihan ko na hindi siya makakatulong sa akin. I consider that a rubbish, basura. Dahil natutunan ko, listen, na ang magdadala sa akin sa langit is not that kind of righteousness, but the righteousness of God. Ang katuwiran ng Diyos. At ano yun? Sabi niya, and be found in Him, in Jesus Christ, not having
a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ. Through faith in Christ. The righteousness that comes from God, the righteousness that comes from God and is by faith. Okay? The righteousness that is from God. Ang katuwiran ito kapatid, ay hindi manggagaling kanino man sa atin. Because this righteousness will come from God. At hindi yun nakukuha sa pamamagitan ng trabahuin ko yan. Yan ba yung righteousness? Okay. Magkano yan? Lifetime of obedience. Okay. Katrabahuin ko. Ginawa na niya Apostol Pablo yun. Okay? Ginawa na niya. Tinrabaho niya. At ang sinabi niya dito, pwede ako magmayabang dahil yung trabaho ko, faultless. Walang mali. Yun ang trabaho ko. Pero naintindihan ko na, sabi ng Apostol Pablo, hindi yun. Kundi ang ginawa ng aking Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Jesus Christ finished the work. Tinapos niya. At yun lang ang tatanggapin ng langit. Yung tinrabaho ng Panginoong Jesucristo. So kung yun lang ang tatanggapin ng langit, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko na kailangan tong sa akin. Itatakwil ko na yun sa akin. Ibabasura ko na yung trabaho ko. Ang kukunin ko at yayakapin ko ay hindi na yung trabaho ko, kundi yung tinrabaho ng Panginoong Jesucristo. The righteousness that comes from God and is by faith. By faith in the finished work of my Lord and my Savior, Jesus Christ. So nandun yung kanyang kaisipan. Nandun yung kanyang kaligayahan. Ang kaligayahan ni Apostol Pablo ay kunin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo at yakapin, sampalatayanan at pagtiwalaan. Hindi ang kanyang sarili, kundi ang sa Panginoong Jesucristo. Okay? That is joy in believing. Now, next time, pag-aaralan natin, okay? Nandun ako sa joy in believing. So, wala na akong gagawin. O, kinuha ko na yung ginawa ni Jesus Christ. O, wala na, tapos na, hayahin na ako. Yun ang pag-uusapan natin sa susunod. Talaga bang wala nang gagawin pagkatapos mong kunin sa pamamagitan ng pananampalataya ang katuwirang galing sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Tayo po yung magpasalamat, manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila.